Ngayong adlaw mga nang, kung nakikita nyo, nagbabalat ako ng bawang dyan. At meron din akong sili at mantika. Siguro naman alam nyo na kung ano ang ating gagawin for today's video. Mahilig ka pala kami kumain ng siomay ng mister ko mga nang. Bumibili lang kami sa labas nung lutong siomay na 4 na peraso, 20 pesos na. Minsan nga, nakaka 20 peraso na kami pero kulang pa. Kaya naman, naisipan kong gumawa na lang ako ng chili garlic oil at bibili na lang kami ng isang pack ng hilaw na siomay. 'Di ba? Hindi na kami mabibitin, nakakatipid pa. Masarap din naman kasi ang chili garlic oil sa kahit na anong pritong ulam. Matapos ko nga mabalata na yung mga bawang, ginamitan ko na ng food processor. Pwede mo namang manumanuhin kung kaya ng mga braso mo yan. Pero kung kunti lang naman ang gagawin mo, ay pwede mo namang manumanuhin yan. Natapos na nga ako dito sa bawang at isusunod na natin ang sili. Konting sili lang mga nang para hindi naman masyadong maanghang. Hindi naman umabot sa 20 perasong sili ang ginamit ko dyan. Mas maganda talaga mga nang kung may food processor ka kasi sobrang dali lang, 'di ba? Nakailang push lang tayo at ayan tapos na durog na itong ating mga sili. At ayan na mga nang, ready na ang mga ito para lutuin. Sa pagluluto naman ito mga nang ay pwede mo namang isabay na ang lahat. Mantika, bawang at saka sili. Pero ako kasi hinaantay ko talaga yung mantika hanggang sa uminit bago ko ilagay yung bawang. At after 2 minutes, saka ko naman ilalagay ang sili. Pero kahit anong paraan ng pagluluto ay pwede naman. Pareho pa rin naman ang kalalabasan niya. Ayan mga nang mainit na ang ating mantika ay hininaan ko na yung apoy. Para naman hindi masunog kaagad itong ating bawang. At makalipas ang 2 minuto ng paghalo ay ilagay na ang sili. At dahil konti lang ang ating sili mga nang ay hindi ganun katapang yung amoy niya nang nailagay ko na siya dyan sa kumukulong mantika. At kapag ganito halong-halo na siya mga nang, maglagay lang tayo ng oyster sauce. Ito po ay optional lang pero gusto ko kasi na malasa na ang ating chili garlic oil. Naglagay na rin ako nitong seasoning at kaunting paminta powder. Tandaan po, optional lamang po ang mga ito pero mas masarap kasi ang chili garlic oil kung timplado. At makalipas naman ng ilang minutong paghalo ay pwede na nating lagyan ng kaunting asukal. White sugar nga pala ang nailagay ko dyan mga nang kasi wala po akong brown sugar. Pero optional lang din po ang paglalagay ng asukal. At naglagay nga rin pala ko ng konting toyo dyan mga nang. At kapag ganito na yung consistency niya ay luto na ang ating chili garlic oil.